Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata, Senyor Santo Niño, pizza 16 sa buwan sa Enero, tuig 2026. Unya karong Domingo na ang kapistahan sa atoang balaang bata, unya tangisab ninyo ang atoang live coverage. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, banimihan tud sa alas 9 karong buntaga sa atoang programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong unahon ang ato ang latest weather update. Kens pag-asa maktan, Miss Ana Dumdum, maayong buntag. Yes, maayong buntag, Ma'am Malu. Maayong buntag sa tonton ng Tipaminaw. Makanatong weather update. Sa kasamtangan, si Ada nagpabili na sa tropical storm category. And naa siya ng butang 430 kilometers silangan sa Maasin City, Southern Leyte. Yung maximum sustained winds naa sa 65 kilometers per hour in gustiness or pabugso-bugso, pagkaguros sa hangin, mabot og 80 kilometers per hour. Hinay yung pagliyok na ini sa direksyon nga north-northwestward. And sa samtangan, ang iyahang kusog nga to sa kusog kaayo nga hangin mo extend 400 kilometers gikan sa sentro niini. And si Ada karon nag-aapektar sa pila ka probinsya sa Luzon, especially sa may southern Luzon. Kaisa ang signal number 1 sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, o sa Masbate. Dili sa Visayas, ang number 1 sub sa may Eastern Visayas, lakip niini ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, ang portion sa Leyte and some portions of Southern Leyte. Number 1 sub ang Dinagat o mga probinsya sa Surigao. And karon adlaw din sa Subo, wala tay isang signal, tropical cyclone wind signal or gale warning. So atong kahimtang sa panahon karon, mag-expect mag-expect gihapon ta nga tungod sa gilap extension or kini mga kaulapan or clouds nga dala ni sa outer rain bands ni Ada, makasinatita og hinay nga sarangan nay panagsa nga mobunok ang pag-ulan, especially karong adlaw apan ug ma-expectag mas less na tong although makasinatingin puntag posible yung mga pag-ulan less na kumpara karon, and sa adlaw Domingo posible ta makasinati na og generally fair weather. Mao ka na tong update og latest ug kini si Ana Dumdum. Maayong buntag, daghang salamat. Miss Ana? Miss Ana? Yes, ma'am. Yeah, hi, good morning ma'am. Ang kining atong nasinati karon nga kusog-kusog nga pag-uwan sa Metro Cebu, apil gihapon ni siya sa epekto sa bagyong Ada? Yes, ma'am. Epekto ni siya sa Ada gihapon ang kana iyahang outer radius or outer ring bands. So nakadala siya mga panganod nga mo'y nakapektar nato karon diri sa Sugbo, especially sa northern portion sa Sugbo.
Are we going to expect similar rainy weather conditions throughout the rest of the day? Yes ma'am, karong adlaw expect ani ato although intermittent or na usahay mo arang or mo hinay or mo walang ulan and then the next hour or next period or minute posibleng na nabot times natin nga hinay nga sa sarangan nga mga pag-ulan. So tibok adlaw gid ning ingon ani. Depende Yes, na lang sa unsang orasa. Yes ma'am. Do na ba'y particular areas ma'am nga angay magbantay? Well, karon ma'am, medyo baga-baga since kadlaw, medyo baga ang mga panganod and mga kusog-kusog nga pag-ulan dito sa northern tip, especially sa so naka-yellow heavy rainfall warning ta sa may Daan Pantayan, Mhm. Medellin and until na sa may sa western part until sa may Tuburan and really sa eastern part until sa may Tabugon. Lakip Okay. na pod ang Bantayan Islands. Okay, but sa Cebu City ma'am, ang ako manggong concern is kaning nagpadayon na tong rescue operation sa Binalyo, no? Cebu City will also be experiencing the same rainfall. Dili sa Metro Cebu ma'am is hinay nga to sa kasarangan na nalay panagsa mo bunok ulan. Though Hinay-hinay sa lang. kabukirang bahin na to ma'am, di ko ta makumpiyansa kay usahay na ang makusog nga ulan ari gyud na matunong sa may bukirang bahin sa so I think aware po ang atong mga rescuers and Mhm. LGUs na nga especially kani mga highly susceptible areas ni mga landslide prone angay jud ta magbantay. Yes, okay. So far ma'am, ang atong forecast sa weather conditions para sa Domingo nga kaning ato ang sinulog na gyud og sa ugma sab sa prosesyon, makatagamtam na batag arang-arang or susama ba gihapon karon? Yes ma'am, karong araw Domingo medyo good atong masinati nga panahon kumpara sa especially kumpara karon og sa adlaw Sabado sir ma'am sinati ta og medyo init na nga panahon ani sa adlaw Domingo. Okay. Thank you Miss Ana Dumdum sa imuhang pagpasabot og maayong buntag ninyo diha sa Pag-asa Mactan. Asa pa yan ma'am minded na. Okay, mao kato si Miss Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, trash slide sparks outcry over safety. Sa Super Balita sa Sunstar, 200,000 kapesos sa pari gikawat. Sa The Freeman, BBM on first methanol dual-fuel bulk carrier, historic milestone. Sa Banat News, sa The Freeman, upat angol samtang nagpabarog og poste, duha patay sa kuryente. Sa Philippine Daily Inquirer, DOJ says Estrada, Revilla, and Co. facing plunder charges. Sa Philippine Star, 10 million peso reward offered for the arrest of Atong Ang. Sa Manila Bulletin, Philippines and Japan boost military alliance. Ug sa Tempo, Nartates to Atong, surrender now. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, among ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! Ngadto sa mga domestic o mga international nato mga bisita dinhi sa Subo, welcome sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. A little backgrounder, kini magong pulong Sinulog nagikan ni sa Cebuano nga dialect mga sulog, meaning the current movement of water, no? So, ato magong associate na ning current movement of water sa atong nasinati nga katalagman ni atong Bagyong Tino, no? So, hinaut pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayo na nga atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman. Viva Pit Senior! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, kapulisan sa syudad sa Subo mihulagway nga hapsay ang Penitential Walk with Mary nga gisalmutan sa 216,000 ka mga debotong Katoliko. Kini human sa misa gisunod usab ang traslasyon paingon sa dakbayan sa Mandaue. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gipasigar po sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga wala sila makatala og bisan usa ka insidente sa krimen atol sa Penitential Walk with Mary nga gisugdan alas 4 ang takna ganin kadlawon gikan sa Fuentes Peña Rotonda paingon sa Basilica Minor del Santo Niño. Mato ni Pulis sa Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga mipakatap siya og 1,200 ka mga police personnel o mga force multipliers aron masiguro nga hapsay, malinaw og luwas ang mga debotong Katoliko nga minunot sa prosesyon. Tuod man nakabot nila ang ilang gipangandaman og nahimong nga madampuson ang usa ka highlight sa 461st Fiesta Senior pinagi sa kooperasyon sa katawhan nga misunod sa gipatuman nga lagda sa kapulisan. Generally peaceful, walay major na incident nga nahitabo all throughout the sugad ganina sa procession and up to translasyon. Itong aning ilanan nga atol sa hugot kapag pangandam sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa mga kalihukan sa Sinulog, doon na sila sunod-sunod nga mga dry run o walkthrough aron matino kung unsay angayan nila nga buhaton kung magsugod na ang mga prosesyon paingon na sa Sinulog Grand Parade. Tanan nga security plan na implementar gyud nila nga may hinungdan nga tunhay kaayo ang mga pulis uban sa kaabag nila sama sa EFP, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, CCDRRMO ug ubang ahensyas gobyerno nga mitabang kanila sa paghatag sa seguridad. There were a series of dry runs, ato nang gi-walk through ang Tibok Road, so all the ang tanan nga planning na-implement yun siya as planned. Gibanabana sa kapulisan o sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga moabot ngadto sa 216,000 ka mga debotong Katoliko ang misalmo sa Walk with Mary o sa traslasyon. Sunod nga pangandaman usab sa CCPO mao ang solemn procession sa Sabado sa Udto nga gituan nga mo triple pa ang gidaganon sa mga tawo nga mosalmot. Arnold Bustamante, CCTV News. Subay niini pag-abag sa isig kaingon nga sama sa pag-alagad ni Hesukristo sa katawhan, may gipalanog nga mensahe sa Send of Mass. Kini gipahigayon kagahapon human sa Walk with Mary nga gitambungan sa libuan ka mga deboto. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro.
Bisan sa madag-umong panahon, gidagsasalibuan ka mga deboto ni Senyor Santo Niño ug Birheng Maria ang penitential walk with Mary diin giprosesyon ng imahen sa Our Lady of Guadalupe. Naglumbay ang katawahan gikan sa Osmeña Boulevard hangtod sa Basilica Minore del Santo Niño compound aron duyugan ang prosesyon isip pagsugod na sa duha ka adlaw nga traslasyon. Gawas sa mga nagdilaab nga kandila ug imahen sa mag-inahan, bitbit usab sa mga deboto ang tagsa-tagsa nilang mga pag-ampo. Sama na lang ning magsilingan sa Barangay Guadalupe diin hilabihan ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa mga grasyang nadawat. Bisan sa daghan kay mga katalagman di panalipdan jud ta niya ug ang tanan tao din sa tibuok Cebu nagsilibrar jud karong adlaw hantod sa pista senyor nato. Kalipay kay naton tanan kay naa siya sa Espiritu Santo nga nagkuyog kanako tanan jud. Nituyog usab sa prosesyon ang pipila ka mga opisyal sa dakbayan. Apil na si Mayor Nestor Archival. Hangtod nga niabot ang Birhen pasado alas 5 sa buntag sa Santo Niño Pilgrim Center. Gipanguluhan sa team moderator sa Our Lady of Guadalupe Church nga si Father Joselito Danao ang santos nga misa. Siyang wali, gipainumduman niya ang mga deboto nga abagan ang isig kaingon nga sama sa pagtabang sa Ginoong Hesukristo ngadto sa tanan. Giawhag usab niya ang mga Katoliko nga mahimong blessing sa uban aron sila magpabiling maayo og tarong ang kinabuhi. Ang una-una sa Ginoo mao ni every human being is valuable and precious to God. That is the mind of God. Kada tao bililhon og mahinungdanon og importante ka sa Ginoo. Human sa misa, gisend off na sa kaparian ang duha ka imahen gikan sa Basilica compound alang sa pagbuylos sa traslasyon paingon sa Mandaue City, Lapu-Lapu City ug pabalik. Gian Navarro, CCTN News. Subay gihapon sa maong mga kalihukan alang sa sinulog gibanabanang moabot sa 20,000 ka mga tawo ang misugat o misalmot sa traslasyon sa syudad sa Mandaue. Tungod sa gidaghanon miabot sa kapin sa oras kining maong kalihukan sa habig sa maong syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mainiton nga gihangop sa Mandawihanon ang mga imahen sa Sagrada Familia ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug San Jose ato sa traslasyon kaganinang buntag. Nagtapok sila sa ruta sa motorkada gikan sa utlanan sa Mandaue ug Cebu City sa Barangay Subangdako hangtod na sa National Shrine of St. Joseph sa Barangay Sentro. Giwara-wara ang ilang mga kamot ug rebulto sa balaang bata. Sa hiniusang assessment sa Mandaue City Police Office ug Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office, gibanabanang moabot sa 20,000 ka mga tawo ang nisalmot, mas daghan kini sa 17,000 miaging tuig. Tungod sa gidaghanon, mausab kini ang hinungdan nga miabot og 1 ka oras ug 20 minutos ang traslasyon sa Mandaue. We were told by the organizers na hinahinayon gud para ma-observe na to ang solemnity sa procession. Og ma-enjoy po sa atong mga tao, atong mga deboto, ang mga devotees, ang paglantaw sa atong sacred images. Si Regine Digamo, usa sa mga deboto ang nagtuo nga dili na makasalmot sa traslasyon tungod na uwahi og abot ngadto sa Barangay Sentro alas 9 kaganinang buntag. At least thankful ra gyapon ko nga gingnan jud ako siya nga may taw makaabot pa ko ninin uy kay nag-caregiver pa ba ako so ako sang gihimutang akong amo before ko ni procedure. Ang gitakda nga alas 9 nga welcome mass ang nalangay ngadto sa alas 9:30. Matud ni Monsignor Rogelio Fuentes ang nangu sa Santos nga misa nga moabot sa duha ug tunga sa oras ang tibuok traslasyon gikan sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City painguna sa simbahan sa Mandaue. Ang 20 minutos na biyahe niabot og duha ka oras og tunga. Ingon niya naa diha nakita ang atong pagkahiusa. Nagkalain man ang atong mga
gigikanan. Matod sa pangu sa MCPO nga si Acosta nga malinawon og hapsay sa kinatibuk-an ang traslasyon ug walay natalang mga insidente. Mapasalamaton usab si Mayor Tadeo Junque Uwano sa mga mandawihanon sa ilang kooperasyon nga nakatabang nga mahimong malampuson ang kalihukan. Mao kini ang unang higayon ni Uwano nga mitambong sa traslasyon isip mayor sa Dakbayan. Iyang gidawat ang convoy sa mga imahin gikan kang Cebu City Mayor Archival ngadto sa utlanan sa duha ka Dakbayan. Lipay kay ta na gitagaan sa ko ani na higayon kidi sa tanan matagaan ani na higayon. Salamat ko sa Senior Santo Niño sa mga mandawihanon niya. Salamat sa tagitagaan sa tagmayo kayong panahon. Mas taas ang bisita karon sa mga imahin ngadto sa Mandawi hangtod alas 4 sa buntag ugmang adlaw sa dili pa ang traslasyon paingon sa syudad sa Lapu-Lapu. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang kapin 400 ka mga pulis sa Lapu-Lapu City gipakatap usab aron pagbantay sa seguridad sa traslasyon. Mutabang usab sa pagbantay ang 300 ka mga personnel gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug mga force multipliers. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Sugod karong alas 12 sa tungang gabi, ipakatap na ang 405 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office aron sa pagbantay sa seguridad sa traslasyon ugmang adlaw. Matod ni Police Colonel Antonieto Cañete, ang officer in charge sa LCPO, nga magpakatap sila og igong gidaghanon sa mga kapulisan aron nga mahimong hapsay og malinawon ang traslasyon gikan sa pagdawat sa mga imahen sa Sagrada Familia sa tiilan sa First Mactan Mandawi Bridge hangtod na nga maabot sa Virgen de Regla Parish. Usa sa gipanglantawan nga hagit sa kapulisan mao ang crowd control, ilabi na nga gilauman nilang daghan nga mga deboto ang mosalmo sa prosesyon ug lakip na sa mga sunod-sunod nga misa. There will be a series of holy masses, no? Nga i-conduct, so people, devotees will be coming in and out doon sa area. So in fact, based on our assessment, we amended no, our deployment plan. We doubled our personnel. Apan gipasalig ni Cañete nga ugaling adunay magsamok-samok o magbuhat og krimen atol sa traslasyon, dali kining masikop. Not only the PNP but also our barangay intelligence network, nagpakalat na po kami ma'am to determine those mga personalidad no nga kailangan namo nga mga snatchers etc. nga magsamok-samok lang. We will immediately conduct counteract operations against these people ma'am. Mutabang usab sa pagbantay sa seguridad sa traslasyon ang usa ka gatos ka mga force multipliers, usa ka gatos ka mga personnel gikan sa City Traffic Management System, 60 ka mga personnel gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 40 ka mga personnel gikan sa Bureau of Fire Protection, 25 ka mga personnel gikan sa Philippine Air Force ug 15 ka mga personnel gikan sa Bureau of Jail Management and Penology. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, libuan ka mga pasahero nga nangabot kagapon sa Mactan Cebu International Airport, mainitong gisugat sa Balik Cebu Committee, kung diin nangunay sa pagsugat sa Cebu City Mayor Nestor Archival. Sa airport pa lang, nasinati na sa mga pasahero ang diwa sa sinulog. Ang kasayuran, ihatod ni Crystal Joy Felerca. Dinhi sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport, mainitong gisugat sa Balik Cebu Committee ang mga pasahero sakay sa 5 ka flights gikan sa 4 ka mga nasod. Kundiin ang uban niini mga turista, apan ang uban mga balikbayan. Kundiin tuyo silang ni pauli aron makaselebrar sa sinulog. Ang gisugat ng mga pasahero sa Terminal 2 na abot pasado alas 11 sa buntag nga gikan sa Taiwan, Hong Kong, Bangkok ug Kuala Lumpur. Samtang kaganihang alas 8:30 sa buntag sa Terminal 1, una nang gisugat ang mga pasahero nga gikan sa Las Vegas. Moabot sa 1,024 ka mga pasahero nga sakay sa 6 ka flights ang mainitong gisugat sa Balik Cebu Committee, kung diin sa airport pa lang nasinati na nila ang diwa sa sinulog. Kung diin nangunay gyud si MCIAA General Manager Julius Neri ug Cebu City Mayor Nestor Archival sa pagsugat kanila. Sigon pa ni Archival nga kini mo'y unang higayon nga iya kining gibuhat. Sugat, it's not nigi-flip hinoon mayo. Because I'm trying to do na ako yung mayor na muhatagin nila. So, di ba? I think this is the first time I have tried the best I can. Pero, I mean, nindot kayo.
Usa sa libuan ka mga pasahero nga nakasinati sa mainitong pagsugat mao ang usa ka deboto ni Senyor Santo Niño nga si Mary Emily Disquitado nga gikan pa sa Texas ug niuli gyud para magsinulog kuyog ang iyang bana. Sigon pa niya nga gikalipay nilang ilang nasinati ato sa ilang pag-abot. We are just here just to celebrate the Sinulog because it is one of the grandest celebration here in Cebu, and we expect warm welcome and the hospitable people of Cebu. Samtang matud ni Teta Baad, ang chairman sa Balik Cebu Committee, nga ang pagsugat sa mga balikbayan ug mga turista ilang pagabuhaton matag ikatulong Huwebes sa buwan sa Enero. Tulo ka adlaw sa dili pa ang Sinulog Grand Parade. Apan sigon pa niya nga karong tuiga adunay kausaban sa ilang mga kalihukan tungod sa nasinating mga kalamidad sa nanglabay nga mga buwan. Traditionally, every year, after the airport reception, we immediately hold a grand welcome dinner with cultural show. But because of the recent calamities and the many victims who are still suffering to this day, we decided not to hold it, out of sensitivity to their plight. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao gatong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Mo break sa ta ug sa atong pagbalik mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kimpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Linkitcay, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong
karong programa Alang sa may sakit, walay sakit ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ning tungura atong hisgutan ang mga kalihukan no sa gunso na niya. And this is something that you're always used to sa pila ka tuig na nato nga sige cover aning mga kalihukan alang sa sinulog no. So kagahapon kapin sa 200,000 ang niapil sa Walk with Mary og katong report nila kaganina sa Traslastion. Ang uban mangutana nga naman nga yungit si ako kung mo pronounce og Traslastion because kaning Traslastion is a Spanish word, no? Nya, mo man gitudlo sa mo ang speech teacher nga kung Spanish ang word, nya nay si kinahanglan kanang inana pinayungit sakto ba do nya Daisel? So si man siya di man siya S, mao nang ingon ana nya murag kiwawan man sad ko if dili ka na akong i-follow. So at least ba katong wakbaw at least nabaw-an rong bag-o. So mao na initabo kagahapon unya matud pa, minus ang gidaghanon sa mga nangapil sa Walk with Mary kung itandi sa milabayng tuig, no? O ilang gitumbok sa mga otoridad nga posibleng tungod ni sa di kay maayong kahimtang sa panahon kay namto yung mga danga-danga nga pag-uwan. So, mga 216,000 devotees ang niapil sa relihosong kalihukan kagahapon niya mo gibutyag ni Cebu City Councilor Dave Tumula kinsa mo'y pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa mong gidaghanon, 152,000 ang niapil sa Walk with Mary, samtang 64,000 ang nagtapok ug nagatang na dito sa Basilica Minore del Santo Niño alang sa misa. Sa milabay nga tuig, mas gitumbok nila nga mas daghan ang nanambong no kay dunay estimated nga 300,000 attendees. Si Cebu City Police Office Deputy City Director for Administration, Colonel Franco Rudolph Oriol, niingon nga daghang mga deboto ang posibleng nag-anticipate og pag-uwan og nagpaabot nga marang-arang lang ang kahimtang sa panahon. Matud ni Oriol nga dakong bahin sa mga participants senior citizens nga matud pa mas mabinantayon kung dili kaayo maayo ang panahon. Nya dunay na biya toy forecast nga basig kuan kanang lahi ang panahon ba mag-uwan ba or unsa ba.
So gitumbok sab ni Oriol nga ilang gidismiss ang mga suggestion nga i-reschedule ang Walk with Mary gikan sa traditional 9th day sa Nobenaryo to the 8th day, significantly affected the attendance o giingon sab niya nga ang kining maong kausaban has been widely publicized. Iyang giingon og sama sa gi-report kaganina sa itong mga reporters nga ang mga kalihukan malinawon and incident-free. Nagsugod kinig mga alas 2:30 sa kadlawon di nang imahe ni Nuestra Señora de Guadalupe ilakaw manigikan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe ngadto sa Fuente Osmeña Circle ug sa diha sa bahin sa Osmeña Boulevard. Samtang gisundan kini after sa Basilica sa kining traslasyon. Nagsugod kinig alas 7 sa buntag mao kagahapon daghan ka grabe kaayo ang traffic unya. Ang ubang mga tao nahibuong na but others dili na sad surprise. Like ako nahibuong na sad nga malate or ma-traffic ta kay kabawm gyud ta nga mao gyud na mahitabo especially na magkaduol ang sinulog. So ang mga imahe sa Birhen sa Guadalupe ug ni Senyor Santo Niño dito na nisubay sa 7 ka kilometro nga ruta gikan sa Cebu City ngadto sa Mandawi agi sa Osmeña Boulevard ug sa SB Cabahog Street. So before kini gihatod sa hingpit dito sa National Shrine of St. Joseph diin sila nag-overnight. Mao to nga si Mandawi City Police Office Director Colonel Cirilo Acosta Jr. niingon nga malinawon sab nga to sa ilang habig. So kagahapon first time to for both Mayor Nestor Archival and Mayor Jonky Uwano nga kanang mo appeal sa maong kalihukan ug muhatod sa mga imahe kay first time mayors man sad sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga dakbayan. Nagpasad sad ang atong mga kapulisan gipakatap sa nagkalain-laing strategic places sa maong ruta ug unya 24 hours ang operasyon sa atong kapulisan with duha ka shift tungod kay padayon sad ding maong mga kalihukan kining overnight vigil nga gitawag nato og pahaluna hangtod na sa ikaduhang traslasyon katong kaganina Biyernes Enero 16. So basin og later or karong hapon sa itong mga balita sa Sairi 47 basin og naa na mo'y basig naa na sad mo'y updates makuha ni Cristel. So Cristel Joy Felarca kay siya mo'y naa sa maong dapit. Pero if ready na siya giyan, paibaw alang ko or ninyo din ha natiinday kung mo report si Cristel para mag-situationer sad siya sa maong kalihukan kaganina, no? Unya kani dito na ni ragikan ni sa St. Joseph hatod na ni siya ngadto sa Birhen de la Regla agi sad og pagpangandam alang usab sa fluvial ug mga adlaw hangtod na unya sa grand procession ugma sa hapon kay Sabado. So kini sad tungod sad sa di kay maayong panahon gi-monitor gitutukan karon sa atong mga otoridad kining bagyong Ada kay ang weather agency mo ay padayon nga nag-assess no nagtuon aning mga kondisyon sa ato ang kahimtang sa panahon liwaan ning kusog nga pag-uwan karon. So siyon sad kung ugma luwas ba o okay ba ang panahon alang sa ipahigayon nga prosesyon sa kadagatan para ihatod na ang mga imahe gikan sa Lapu-Lapu ang imahe sa Balang Bata diri na sa Cebu, no? So kana ilang giobserbaran unya sa di pa ta padayon na to sandawaton ang live report ni Cristel Joy Felarca ni karon sa tong linya. Cristel, good morning. Maayong buntag, Mamalo. Kaganina Mamalo gipahigayon ang traslasyon gikan sa Mandawi City paingon sa Lapu-Lapu City kung diin. Sige, padayon Cristel. Yes. Kaganina ang alas 6 sa buntag Mamalo na abot sa tiilan sa First Mactan Mandawi Bridge habig na sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang imahe ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug San Jose. Gihatod ang mga imahe sa Sagrada Familia sa mga kaparian sa St. Joseph Parish sa Mandawi City uban ni Mandawi City Mayor Junky Uwano. Samtang pag-abot sa tiilan sa Taytayan, gidawat kini ni Reverend Father Benido Tumol ang parish priest sa Birhen de Regla Parish kauban si Mayor Cindy Chan ug mga opisyalis sa dakbayan. Hugot usab nga
seguridad ang gipatuman sa kapulisan sa Lapu-Lapu aron nga mahimong hapsay ang pagpahigayon sa traslasyon paingon na sa Birhen sa Regla. At taliwa sa na sinating pag-uwan kaganina, wa kini makapugong sa mga deboto nga musugat sa mga imahin gani. Sa dato sa Lapu-Lapu City Police Office, niabot sa 7,300 ka mga deboto ang naghuwat sa karsada gikan sa bridge paingon na didto sa simbahan. Unya, wa maabti og usa ka oras, naabot gikan dito sa bridge paingon sa Birhen sa Regla, naabot ra dayon ang mga imahen alas 6:50. Unya, tungod kay sayo man ni naabot ang welcome mass ipahigayon pa sa alas 8 sa buntag, gihatagan og kahigayunan ang mga katawhan nga sa paghawk sa mga imahen. So ganina taas-taas tong nga mga linya ang among nakita samtang wa pa nagsugod ang welcome mass mamalo. Unya, base usab sa assessment sa kapulisan, nahimong hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa traslasyon. Wa sila'y mga natalang mga insidente o kanang so far daw, ang ilalang na sinati nga mga challenges is katong pag-uwan, mohuot ang mga tao diri sa tunga nga bahin sa karsada o dito ba sa kilid tungod kay adunay mga pagbaha, ginagmay mga pagbaha. But so far, na-manage na daw to nila og naabot sa simbahan nga safe ang mga deboto. Mamalo. Yeah, Cristel, kumusta man ang kahimtang sa panahon karong mga orasa din ha? Because sa Cebu City medyo kusog-kusog ang pag-uwan. Is it the same also din ha? Yes, Mamalo. Mga nakasinati usab ang dakbayan sa Lapu-Lapu og mga pag-uwan. Sukad pa ni ganinang alas 5 sa buntag, Mamalo. Pero mao lagi na pag usahay mo hinay, usahay mo kusog, pero ganina sa pagtraslasyon makabasa gyud to ang pag-uwan. If there's one thing that I noticed, Cristel, sa kaning atong pag-cover for many years, no, aning mga sinulog, daghan kay kung mabantayan nga mga deboto nga tungod sa ilahang kanaganing gugma sa balaang bata, dili ra sila manumbali nga mabasa baron, rain or shine gid ni sila. So karon ingon ana basad ang imong nakita diha? Yes, Mamalo, ingon ana gud ako naobserbaran kaganina pag abot na ko diri alas 5 sa buntag, aduna na yung mga deboto nga nagsingabot unya na nagdala sa mga payong, but ang uban kay wala pa nung balinga ang uwan nga nangabasa sila, nagposisyon ng gihapon sila sa kilid sa karsada samtang naghuwat sa imahen. So ganina ang pag-abot dito sa simbahan, daghan ang mga nangabasa, Mamalo, tungod kay way mga payong, way mga kalo, but nagpadayon sila sa pagkuyog o pagsalmot sa traslasyon, Mamalo. Cristel, so akong nakitaan sa mohang videos ng gipada kaganina, naa si Mayor Jonky Uwano o naasad si Mayor Cindy King Chan. So gawas ni inikin sa paman nga mga opisyal sa duha ka mga dakbayan ang imuhang nakitaan usab. Akong mga na-notice, Mamalo, kaning mga city sa Mandawi side, katuwa si Mayor Junki ako nakitaan, but diri sa Lapu-Lapu kay si Mayor Cindy uban niya ang mga opisyalis sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug mga kapitan sa barangay. Okay. So full force gid ang Lapu-Lapu sa pagsugat sa Santo Niño. Pero wala ko kakita ganina sa presence ni Congressman Junard Ahong Chan, Mamalo. Okay. Wa na bay nang hatod or ni appeal nga mga opisyalis gikan sa Cebu City government? So far wala na ko na-notice ng mga officials from Cebu City, Mamalo. So Cristel, unsay mahitabo karon, human aning misa mag-overnight man sab siya din ha, no? Oo, Mamalo. After aning welcome mass, matag maka oras aduna ipahigayon nga misa, Mamalo, hangtod na ni karong kadlawon. Unya ang alas 4 sa kadlawon ipahigayon na usab ang farewell mass para na sa fluvial procession. So ana siya manukad sa fluvial, but all throughout while naa ang Santo Niño din ha, hangtod ugma sa farewell mass, open ra ba kini sa publiko anytime nga gustong mo bisita sa dihag Muhaw? Open ra siya, Mamalo, tungod kay abli man pud ang simbahan para sa mga misa. So hangtod yun ni ugma sa kadlawon? Oo, Mamalo. So tomorrow, kinsa masad ang muhatod niya
para sa fluvial, doon na ba sa giandam ang Lapu-Lapu City Government sa ilang habig alang sab niining kalihukan ugma? So far, wala sila kanang kuan ganang mga dagkong mga aktibidad mamalo, pero usually sa naandan sa previous nga mga years, si Congressman Junard Hongchan o si Mayor Cindy, muhatod gyud na sila sa imahen sa Balang Bata padung na dito sa Naval Forces Central, Mamalo. Okay, so sila mangunay. So far sa pagkakaroon, Cristel, ang atong peace and order, kumusta sad ug ang ato ang traffic situation sa Lapu-Lapu? So far, base sa assessment sa LCPO, Mamalo, hapsay raman hinuon, wa sila yung mga natalang mga insidente unya sa gikan ni pull out naman mi dito sa kanang simbahan para padung mi karon sa Pag-asa. Na-notice mo nga wala naman hinuoy traffic, huot kanang luag ra ang dagan sa trapiko. Okay. Kay abli naman bagbalik ang first Mactan Mandawi Bridge. Ug anya ang mga dalan nga gipang siradaan kaganina, abli na pod karon magian na. Okay, good to know, sad. So sa Pag-asa, Cristel, ato sad siguro i-check unya para sa ato mga balita unyang hapon sa Sayri 47 kung unsay update no kabahin aning ipahigayon nga fluvial procession ugma kay aron sad masusi nato kung unsay weather conditions ug sea conditions ugma sa kadlawon. Yes, Mamalo, mao na itong i-follow up dito sa Pag-asa. Salamat, Cristel, sa imong update. Daghang salamat, Mamalo. Nanuka din sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Crystal Joy Felerca alang sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Daghang salamat, Crystal Joy Felerca, sa imuhang live report. So ato nang klaruhon no atangin ninyo unyang hapon sa ato mga balita sa Sayri 47 kung unsay updates usab gikan sa Pag-asa Mactan latest weather update alang sab sa umaabot na nga mga kalihukan, sunod-sunod nga mga kalihukan hangtod ugma gikan sa fluvial procession ngadto na sa grand procession ug ngadto na sab sa Sinulog Grand Parade ugma Sabado hangtod sa Domingo nga naitay pahigayon nga Sinulog Grand Parade. Hanatanan inyong sadang atangan ato sadang makita dinhi sab sa ato ang mga balita sa Sayri 47 ug usab sa Domingo sa ato ang live coverage sa CCTN Channel 47 from start to finish sa ato ang mga kalihukan alang sa Sinulog Grand Parade. Unya wa naman tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang Ginoo dunay plano alang kanimo. Ug tinguha niya nga magbalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili siya buot nga mahimo kang miserable ug kanunay bugat ang imong gibati ug puno sa discouragement. Apan ang maayong balita mao kini. Ang imong kinaiya ug outlook sa kinabuhi mahimong mausab. Kung ihangad mo ang imong mga mata sa langit ug mututok ngadto sa Ginoo lamang. Iya kang hawason sa imong kahimtang. Sa Salmo 3:3 nagingon, apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan ug gipahuli mo kanako ang kadasig. Sa panahon nga magatubang kitag katalagman, ang Ginoo mo'y manalipod kanato. O kay siya lamang ang makahatag nato kadaugan, nahan siya lang usab ang makahatag kanato og kadasig. Hinumdumi, ang Ginoo may maayong plano kanimo alang sa imong gugma. Siya atong paglaom alang sa umabot. O naguban siya kanato sa tanang higayon. Ug tungod ini, maong kamaturan, way katarungan nga kita magulanon. Patuni ang pagka-positibo sa tanan higayon bisan unsa pa yung sitwasyon nga imong giatubang. Kay ana kanimo ang Ginoo, busa ang bisang unsang lisod nga sitwasyon nga imong atubangon, mahimo niyang usbon alang sa imong kaayuhan. Sa Hebreo 12:2 nag-ingon, itutok ta ang atong mga mata kang Hesus
nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo ug mahingpit nini. Mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ginoo, ikaw lamang ang among himaya ug ikaw lamang ang tinguha namong tutukan sa among mga mata. Kay nasayod kabi nga kundili namong ibuwag ang among mga pananaw diha kanimo, among makita ang kahayag sa kalibutan. Ug kining maong kahayag mong among lamdag sa dalan nga among gisubay. Ayaw kami ipamulag kanimo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Ato mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Samtang sa newsroom, si Sir Rodel, Sir Raymond, o diri sa studio, si Ferdy. Salamat usab ni Crystal Joy Felerca sa imuhang live report. At tangin ninyo ang ato mga balita ug dugang updates alang sab sa ato ang busy weekend karong sinulog weekend ugma og sa Domingo ug atangin sab ninyo atong live coverage dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sangan sa ako ang partner nga si Attorney John Destacamento kunyong alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Salamat sa iyong pagpakig-uban og Pit Senyor. Hello